So ayan mga boss, kitang-kita nyo. Ayan oh. Yupe. Maniniwala ba kayo na tama niya yan? Ngayong araw nga mga boss, meron akong 500 pesos dito. Ang challenge nga natin ngayong araw, kailangan natin makahanap ng laruan sa halagang 500 pesos. Kaya syempre ang naisip ko agad puntahan yung mga Japan Surplus. Syempre pag mga Japan Surplus mga boss, mas mura din talaga. Lalo na kahit original, mas mura nila binibenta yan. Ito may nakita ako dito, Ultraman, parang head bus na smaller version. Itong Ultraman mga boss, 80 pesos daw. Okay sige, kunin natin yan. May nakita rin ako dito mga Pokeball, wala nga lang Pokemon sa loob. Ito naman 100 pesos daw. Okay, sige, kunin na rin natin yan. Kung may Pokeball, nakakuha rin tayo dito ng Pokemon, mga boss. Ito parang keychain na may kasamang Pokemon at Pokeball. 120 pesos naman daw doon sa dalawa na yon. Ito naman nakakita ko dito ng binil, mga boss. Ito, Ruby Race to. Nakita ko, demonyo may pakpak Gusto ko pa naman yung mga ganyang laruan, yung nakakatakot. Nakuha ko naman ng 100 pesos yung demonyong may pakpak na yon, mga boss. So, ang total natin ay 400 pesos, mga boss. Wala nang tawad-tawad yan. So, ito yung mga laruan natin. Ito talaga yung nagustuhan ko. Demonyong may pakpak. Ang ganda pa pala na ito. Tsaka mukhang jackpot tayo dito, mga boss. Tingnan natin. Ayun, may marking sa likod, mga boss. Year 2000, mga boss. Kala ko 2010. Medyo vintage na jackpot. Okay, sige, let's go. Thank you. So, eto, para sa karugtong ng video natin na to, meron ako ditong High Kappa 5.1 John Wick, mga boss. So, eto, Combat Master. May hot-up system. Gas blowback na din, mga boss. Alam niyo naman kung gaano kaganda yung Taran Tactical na John Wick 5.50, mga boss. Ang ganda nito. So, itong unit na to may bumili sa atin. Shoutout kay Sir, pangalan nito. Basta nakalimutan ko Basta, shoutout sa iyo, sir. Ito yung unit mo. Re-reviewin natin. Dahil request din ni sir na reviewin bago ipadala sa kanya. So, ito yung order mo, Sir Tejada, mga boss. So, ito yung unit mo, bossing. Pag gagamitin mo to, boss, and ito yung magazine mo, dito ka magkakarga ng gas. Diyan, yung part na yan, yung may gold na yan. So, pag nagkakarga ka ng gas, boss, tanggalin mo lang yung takip ng gas mo, syempre. So, pagkatanggal ng gas, mga boss, dito mo lang ilalagay sa may dulo na yan. Tiin mo lang yan, bilang ka ng 10 to 15 seconds. So, ito medyo malaki yung magazine niya. So, 15 seconds na yung gawin mo. So, pagka 15 seconds, kailangan pababa, boss, ha. Wag pa ganyan, wag patayo, wag patahiga, pa ganyan, mga boss, pataob. So, 15 seconds, pagkakarga mo niyan, lagay mo na dito sa unit mo. So, pagkakasalpak mo niyan, kasa mo lang ng isang beses, pagkakasa ng isang beses, aba. So, walang bala yan kaya nag-lock. So, pagkakasa mo, babalik yan. Pero ngayon kasi walang bala, bababa. So, kailangan, etong thumb mo na to, nakadiin dito, boss. So, etong si John Wick 5.1, mga bossing, meron siyang semi-auto firing. Pag sinabi mong semi-auto firing, mga boss, pagkakasa mo nga yan, katulad na sinabi ko kanina, click, click, click. Yung full automatic, mga bossing, sa click lang, didiin mo lang yan. Yun yung G18. Pero yung mga ganitong klase ng pistol, semi-auto firing, mga boss, click, click, click. Adjustable na nga rin yung hop-up system na ito for more accuracy, mga bossing. With Combat Master markings, brass color outer barrel. Ito yung outer barrel, mga bossing. Makikita nyo. And then metal din yan. Yan, yung barrel niya is metal, mga boss. And then kung mapapansin nyo, meron yung underslide railing. Pwede kayong mag-add dito ng flashlight or laser, mga boss. Yan, pwede. Yan, susuk nyo lang dito. And then, non-slip nga pala yung grip niya, mga boss. Kung mapapansin nyo, ayan. Yan, ito. Talagang John Wick, talagang replica ng baril ni John Wick na ginamit doon sa movie. Yung weight niya, mga bossing, 1 kilogram, pabigat talaga. And then, magazine capacity, mga boss, 29 plus 1, bali 30 pieces yon. Sobrang dami nun. Pangtadtakan talaga. So, sa inclusion, mga bossing, kasama na yung case. Yun yung maganda talaga dito sa double bell. Meron siyang case. Mura na may case pa. Meron siyang kasama na card. Meron siyang kasama na gold coin na parang katulad din talaga sa movie. And then, ang sundot sa bala. And then, yung gas tsaka bala. May kasama na yan. Ito pa nga pala, kasama rin tong loading nozzle na to. Okay, sige sir. Testingin natin yung unit mo. So, tama naman yung sa magazine, mga boss. 30 pieces kasya. Pero ma-advise ko sa inyo, 28 pieces lang ilagay niya para hindi mapuwersa yung magazine, no? So, ayan. Testingin natin. Sangkasa lang.
So, kasan natin. Ayan. So, fire. 3, 2, 1. Let's go. Aim. 1. Okay, nakaalis na tayo dito. Ayan. Parang naduduling na ako Ayan Nice one. So ayan mga boss, kitang-kita nyo. Ayan Yupe. Maniniwala ba kayo na tama nyo yan? Syempre hindi. Tama ito nung natin. Yung isa ko na malakas dito na 800 FPS. Pang isda yun mga bossing. So hindi niya tama yan. Baka akalain nyo yan yung tama niya. So ayan, tayo na 1, 2, 3, 4. Isa lang din natin napabagsak. So ang galing. So, etong lata na to, yan, testingin lang natin dito pero hindi ko sinasabi sa inyo na kayang butasin to. Kasi lata to mga boss, tsaka makapal. Tignan lang natin kung kaya niyang yupiin tong lata na to o kahit man lang bumaon ng konti. So, isa natin. So ayun yung tama mga boss. Kayang bumaon Halos kaya niya nang tumagos talaga. Ayan kung makikita nyo. Ayan yung baon niya sa lata. Yung lata na to mga boss. Ayan yung kapal niya Ayan yung kapal niyan mga boss Ganyan siya kakapal. Pero kung mapapansin nyo yung loob. Ayan may isa dyan na halos tumagos talaga. Ayan Wow. Ibang klase rin talaga yung lakas ng mga double bell natin mga boss. Ayan, kahit titignan yung ganyan-ganyan lang yan. Wow! Galing Japan to mga bossing Ito yung mga na-auction ko, last auction mga boss. Puro vintage camera yung iba rito mga bossing. Nakakuha ko ng Yashica. Ito 1980s pa to mga boss. Ito hindi ko pa nasa-search mga bossing pero parang mga 90s din itong camera na to. Meron pa akong isang nakuha na. Ito, Fuji K-Date mga bossing Ang gaganda kasi talaga ng mga camera na galing Japan. Sobrang solid na ito mga boss. Pwedeng pampukol sa ulo, putok ulo mo talaga sa sobrang solid na ito. Tapos pag binuksan mo yan, buksan natin to Yan, pag binuksan mo yan mga boss, dito nilalagay yung battery. Working to mga boss, wala lang akong ganyang battery. Ayun ang ganda po, makinis na makinis Yung mga gantong camera dati mga boss, ito yung parang mga disposable na camera. Ito Kodak to mga boss, unopen pa, hindi pa nabubuksan. Year 2007 yung expiry date. Yung mga gantong klase ng camera mga bossing, siguro parang mga nasa 24 shots kung di ako nagkakamali. Tapos alam nyo naman nung araw, hindi katulad noon mga boss, hindi katulad ngayon na pag nag-picture ka, recta print. Dati mga bossing, pag gamit nyo yung mga ganitong klase ng camera, kailangan nyo ng film. Tapos yung film na yon, bibilin nyo ng mahal. Ang mahal ng film dati. Kaya dati yung mga camera mga bossing, pag nag-picture ka, bawal magkamali. Kasi hindi mo na madidelete yun. Yun na yun. Ganon ka-hassle nung araw mga bossing. Kunwari, bili ka ng film. Lalagay mo dito, may 24 shots. Yun, hindi ka pwede magkamali dun. Kasi pag na-picture ka ng pangit, yun na yun. Ganito yung itsura ng film mga boss. Ito may film pa Gusto ko tuloy ipa-develop yung picture nito. Sino kaya unang may-ari nito? Ayan, ganyan yung, ayan tama ako. 24 shots ata, ayan, may 24 dito na nakalagay. Pa-develop ng picture, mahal din nung araw mga boss. Kaya talagang napakamahal dati ng mga picture mga boss. Napaka-importante ng picture noon, kaya bawal magkamali. Kaya nga dati, pag may camera kayo, parang medyo nakakaangat-angat kayo sa buhay noon mga bossing. Ito pa yung mga camera noon, ito parang ma-disposable to. Yan, hindi ko alam kung paano i-operate to, pero sure ako na hindi na gumagana to mga boss. So, tignan natin. So, ito na, angat pa siya, parang may flash pa siya rito mga bossing, Ang galing. Etong mga ganito pang collector's item na lang din talaga mga bossing. Tapos curious ako sa film nito sa loob. Gusto kong ipa-develop. Tapos gusto kong makita yung mga picture ng mga Hapon na gumamit nito. Baka mamaya may mga sekretong nakalagay dito, di ba?
Ang napansin ko sa mga camera noon mga bossing, talagang napakasolido ng materials niya. Metal kung metal mga bossing. Ang solid, ang bigat. Hindi katulad ng mga camera ngayon, mabibigat din naman sila, pero iba talaga yung bigat ng mga camera dati. Solid talaga na bakal yung mga ginamit. Ito, pag-aaralan ko pa kung paano binubuksan to kasi hindi ko makita yung bukasan niya, pero dito lagayan ng film yan. Ito ata yung pinakamatanda dito sa lahat mga bossing. Etong Yashica GT35 to mga bossing, no? Na-search ko na to, parang year 1960 to 80s ata tong camera na to mga boss. Hindi ko sure pero sa pagkakatanda ko kanina kasi chinek ko na to may nagtanong kasi sa akin neto na customer. Pero ang pinaka namangha talaga ako dito sa Sony na to mga bossing na handycam. Ito kasi dati mga bossing, merong ganito yung tita ko. So yung tita ko nagja-Japan yon mga boss. So siya yung talagang merong mga ganitong klase ng mga gadget mga boss. Pagdating sa camera, sa mga video cam, yung una kong PSP kay tita galing ay dun sa pinsang ko galing mga boss. So etong handycam na to meron siya neto. So dati nung hindi pa uso yung mga cellphone, ito talaga uso na pang video-video na mga happening sa family, sa mga gatherings, ito yung ginagamit para i-treasure yung mga precious moment dati mga boss. Ito yung mga ganitong klase yung gamit na camera na gamit na ng mga video cam mga bossing. Kung ngayon uso yung mga vlogger na ina-upload sa YouTube, dati ang uso ganito handycam na ina-upload or nilalagay or nire-record sa mga tape naman mga bossing. And then yung tape na yon paulit-ulit nilang pinanonood para balikan yung masasaya nilang nangyari sa buhay nung araw. So ang dami nung ganito nung tita ko noon na mga bala ng mga video cam mga bossing. Sabi ko nga, kung naitabi nila yon baka pwede pang i-recover, makuha yung mga video na yon tapos mailagay sa CD or mailagay sa computer kung possible man. So, ang ganda kasing balikan ng mga yon mga boss. Hindi katulad ngayon, i-upload mo lang sa Facebook, upload mo lang sa YouTube, mapapanood mo agad. Yung mga dati kasi, nilalagay talaga sa tape. Ang hirap na panoorin ngayon kasi nga wala na mga player ngayon yan. Mahirap na tayong makahanap ng mga nag-aayos ng mga ganito. So, etong Sony Handycam na to, hindi ko sure kung working. Yan, dito 50-50 ako kung working to. So, checking ko muna yan. So, lahat ng pinapakita ko sa inyo na to dito sa YouTube channel natin ng mga gantong klase ng mga camera, so for sale yan. Dito sa showroom natin mga boss, ito yung tinatawag ko na showroom. So, kulang pa tayo sa ilaw, medyo malabo pa, padadagdagan pa natin ng ilaw to para mas lumiwanag.